Bakit po ang Biblia ay parang jigsaw puzzle? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So ngayon po ay patapos na yung ating Seminary Edition and next year po magkakaroon po tayo ng bagong series. So abangan niyo po yan. Now, batiin ko po muna si Marshall Concepcion, Jennifer Magbalana, and Julie Dinamling. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At dun sa mga nagko-comment no, umaga-umaga, alas 5 ng madaling araw, kasama na po natin sa daily devotions natin. Maraming salamat po sa inyo. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Jesus, the servant of the Lord. Jesus, the servant of the Lord. Sabi po dito sa Isaiah chapter 42, verse 1 to 4. Basahin po muna natin yung concept natin. No? Isaiah 42:1 introduces the servant of the Lord, chosen, upheld by God, and empowered by the Spirit to bring justice with gentleness. Jesus fulfills this role perfectly through humble obedience and compassionate mission. He accomplishes God's purposes not by force, but by faithfulness, revealing God's heart for restoration. His servant work secures redemption that God Himself designed, sustained, and completed through Him. Now, yung servant of the Lord po, ito po ay kumbaga tema po ito, theme sa Old Testament. Now, alam niyo po pag matagal na kayo nag-aaral ng Biblia, maunawaan niyo talaga na si Jesus prepare yung pagdating niya sa Old Testament pa lang. Yung Old Testament po, yung kung para ma-imagine niyo, no? From the time of David to Jesus Christ, mga thousands of years po yun, yung pagitan. Kumbaga, 1,000 taon pa bago dumating si Jesus, prepare na yung mga tao na darating yung Messiah. So, sa Old Testament, nagkakaroon na sila ng idea kung ano yung Messiah. So, yung iba, naunawaan na by this time, no, that He is the coming King. Naunawaan nila na may darating na Messiah. He is King Jesus, King Messiah. Now, dito, biglang may inihahayag ang Diyos na yung King na yon, He is also a servant. He's also a servant. So, hindi lang king na mataas, kundi siya rin ay mapagpakumbaba. Isa siyang lingkod. So, sabi dito sa Isaiah 42, He is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. Verse 2 and 3, pinapakita po rito na si Jesus, yung Messiah na darating, He's gentle. He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice, and he will not falter or be discouraged, till he establishes justice on earth. In his teaching, the islands will put their hope. Ito po yung unang katuruan natin ngayong araw. Jesus is the servant of the Lord. Now, yung Biblia po, para po siyang jigsaw puzzle, no? So, Old Testament pa lang, isipin niyo may mga missing, may mga pieces of the puzzle. It doesn't make sense, no? Sa umpisa, pag naglalaro po tayo ng puzzle, no? Na binubuo natin yung puzzle. Unang tingin natin, hindi natin maintindihan kung ano tong itsura nito. Pero, as time goes by, habang binubuo natin yung puzzle, nakukumpleto natin yung larawan. Ganon din po sa pag-aaral ng Biblia. So, pag nagbabasa po tayo ng Old Testament, parang maraming mga pieces of the puzzle. Pero lahat po ng pieces of the puzzle, patungkol po ito kay Kristo. Kasi po yung Old Testament po, inihahayag niya yung pagdating ng Messiah. He is the final prophet. So, that's one piece of the puzzle. Sabi naman sa ibang talata sa Old Testament, He is the King, the coming King. Sabi naman sa ibang talata, He is the perfect priest. He is the Lamb of God.
He is the one who will crush the head of the serpent. He is the Shiloh. Sabi naman ng iba, he is the king from the line of David. He is the Lion of Judah. So, parang binubuo yung puzzle. And this time naman po, ang revelation naman ng Diyos sa kanya, he is the servant of the Lord. Ibig sabihin, lingkod siya. Hindi lang siya basta hari, hindi lang siya mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. Yan po yung mga kapahayagan ng Biblia patungkol kay Jesus eh. And then dito, servant. Makikita natin yung pagiging lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung servant po sa Old Testament, yung bayan ng Israel, tinawag po yun na servant, no? Tagapaglingkod ng Panginoon. Ang problema sa bayan ng Israel, lagi silang nagfe-fail. Lagi silang bigo. Hindi nila nagagawa yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya ini-introduce ng Diyos yung kanyang servant, si Jesus Christ, yung tinatawag na servant of the Lord. At siya yung tutupad ng mga bagay na hindi magawa ng Israel. Halimbawa po, ang plano ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa bayan ng Israel ay magliwanag. Sa pamamagitan ng Israel, makita ng mga karatig bansa na may Diyos yung Israel at siya yung tunay na Diyos. So ang gusto ng Diyos sa bayan ng Israel maging testimony, patotoo na may tunay na Diyos. Ang problema sa Israel, sumasamba sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Nagiging corrupt sila. Kaya kinakailangan ng another servant of the Lord, si Jesus. Siya yung magiging ilaw ng sanlibutan. At sa pamamagitan ni Kristo, makakakilala lahat ng mga bansa sa tunay na Diyos. Point number 2 natin, Jesus will not stop until He wins. Yung servant of the Lord na yon, kapag sinugo siya, kasi dito sa Isaiah 42, predict pa lang pinapahayag pa lang yung pagdating niya. Dito, sinasabi na pag dumating siya, sabi dito, He will bring justice to the nations. Papairalin niya ang katarungan sa mga bansa. Hindi siya manghihina o mawawala ng pag-asa hanggat hindi niya lubusang napapairal ang katarungan sa buong mundo. So dito nagkakaroon ng pag-asa yung mga tao, no? Habang binabasa nila yung prophecy ni Isaiah na pagdating ng servant of the Lord, kasi ang nakikita nila sa panahon nila, injustices puro corruption. Pero sabi dito, pagdating ng Messiah, He will establish justice on earth. Magkakaroon ng katarungan sa buong mundo. Pati ang mga tao sa malalayang lugar. Actually, ano po ito, mga isla-isla, no? Mga pulo-pulo, ay maghihintay sa kanyang mga turo. In His teachings, the islands will put their hope. Kasama na po yan yung malalayang lugar, kasama na po yung Pilipinas, no? We will put our trust in the Messiah. Kaya si Kristo po talaga, worldwide yung influence niya. Siya yung tunay na lingkod ni Yahweh, tunay na lingkod ng Diyos Ama. At siya po yung, hindi po siya titigil hanggat hindi na isasaayos ang mundo. Pangatlo po, Jesus invites us to become servant leaders. Kaya po nung ini-invite tayo ni Jesus Christ para maging kasama niya sa kanyang misyon, gusto niya na ikaw at ako ay maging servant din, tagapaglingkod. Hindi po tayo naririto sa mundo para paglingkuran ng iba. Hindi po yan ang panawagan sa atin ni Kristo. We don't lord over other people. Sa halip, we present ourselves as servants to the people. Kaya po yung mga leaders ng church, hindi po sila leaders. They are servant leaders. Ikaw din po, na nakikinig dito sa devotion natin nga ito, ikaw ay servant leader. Bakit? Kasi si Jesus, servant leader siya To susunod ka sa kanya, dapat maging servant leader ka rin. So, ang tinuturo po ng Biblia ay servant leadership. Tingnan niyo po yung 2 Corinthians chapter 4 and 5. Ito po yung mga apostol. Sabi nila, For what we preach is not ourselves. Hindi namin pinapangaral yung aming mga sarili. Hindi namin tinataas yung aming mga sarili. Hindi namin pinagmamalaki yung aming mga sarili. But Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. So sabi ng mga apostol, kami, mga tagapaglingkod nyo lang.
So we are servants. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, grow in the knowledge of Christ. Habang nag-aaral po tayo ng Biblia, makikita natin yung mga missing pieces of the puzzle. At lahat po ng mga piraso ng puzzle ay patungkol po kay Jesus. Kaya po pag nagbasa ka ng Old Testament hanggang New Testament, makikita mo, lahat ito patungkol kay Jesus. Mamaya po sa separate video natin, talakayin natin tong Luke 24:27 to 44. Kasi yan yung way of interpreting the Bible. Ito po yung paraan ni Jesus paano mag-interpret ng Bible, no? So, grow in the knowledge of Christ. Lumago po tayo sa pagkakilala kay Kristo. Every time we read the Bible, we will discover something new about Jesus. And number 2, grow in your relationship with Christ. Hindi po natin gusto na makilala lang si Jesus. Ang gusto po natin, lumago sa ating relasyon sa Kanya. Lumago sa ating paglilingkod sa Kanya. Lumago sa ating pagsunod sa Kanya. Again, ang ating Panginoon Jesucristo po, He is a very relational person. Ang ating Panginoon. Gusto niya makipagrelasyon sa atin. At hindi po gagana yung relationship natin sa Panginoon kung hindi tugma yung pagkatao niya sa pagkatao natin. Halimbawa po, pag sinabi ng Biblia na si Jesus ay Panginoon, tayo kailangan maging lingkod niya. Hindi pwedeng Panginoon din tayo. Kasi hindi pwedeng may dalawang Panginoon. Hindi magtutugma. Hindi pwedeng may dalawang hari. Kailangan isa lang yung hari, si Kristo lang. Tayo magpapasakop sa kanyang paghahari. Isa lang ang Panginoon. Tayo magpapasakop sa kanyang pagkapanginoon. Yan po yung ibig sabihin ng paglago sa relasyon sa Panginoong Jesucristo. The more you know Jesus as Lord, the more you surrender your life to Him. The more you see Jesus as King and Savior and friend, magiging aakto ka rin ayon sa kung ano si Jesus Christ, kung ano ang kapahayagan ng Biblia patungkol kay Jesus. So grow in your relationship with Christ. Pangatlo po, grow in being a servant like Christ. Isa pong amazing sa ating Panginoon Jesucristo, no? Ang dami pong mga verses kung sinulat dito, Mark 10:45, at marami pang iba, lalo na itong Philippians 2:5-11. Makikita niyo yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, daily struggle natin yan eh. Every day we want to lift ourselves up. Every day gusto natin itaas yung ating mga sarili, iangat yung ating sarili sa ating mga kaibigan, sa ating mga kilala. Gusto natin mas angat tayo sa iba. Every day that happens, no? Pero alam niyo po, dapat mawasak yung ganong attitude, yung ganong pananaw, at mapalitan ito ng servant leadership, ng humility, ng pagpapakumbaba. The more you know Jesus, the more ka mahihiya sa sarili mo. Dahil ang iyong Panginoon nagpakumbaba, Diyos na nagkatawang tao, at naging lingkod. Tapos tayo nagmamataas palagi, no? So grow in being a servant like Christ. Simulan po nating tingnan yung ating mga sarili na mga lingkod. Sabi nga rito, for what we preach is not ourselves. Ang pinapangaral namin, hindi ang aming mga sarili, hindi namin tinataas yung aming mga sarili, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servant for Jesus' sake. So ako po ay lingkod lamang ninyo, no? Every day I do this because I'm a servant. Gusto ko na every day nagagamit ng Panginoon yung mga devotions natin to, enable people to take one step closer to Jesus every day. At ito pong ginagawa ko na ito ay isa lamang paglilingkod. And I hope lahat po tayo, katulad po nitong 2 Corinthians 4 and 5, na tayo po ay mga lingkod dahil kay Kristo. Now, para po sa ating discussion, are you a humble servant like Jesus? Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay mapagpakumbaba kagaya ni Jesus? How can you practically improve yourself to become like Him? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at tayo po ay manalangin. Father, thank you for giving Jesus as the servant who fulfilled your mission with perfect obedience and deep compassion. Teach my heart to value humility instead of pride and service instead of self-promotion.
Help me follow His example in my home, work, and relationships. When I'm tempted to demand my way, remind me of His gentle strength. Shape my character to reflect His patience, mercy, and commitment to your will. Make me a faithful instrument of your love and justice. I offer my life to you as a humble servant. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Nora na partner po natin sa devotion natin ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon kapatid. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.